Nakita nyo guys na parang nicho, nakatagilid lang po yun sa hukay namin. So guys, gagawin natin ng positibo yung sinasabi nilang nature na marking na pinapakita ko sa kanila. Gagawin nating positibo para naman mag-iba naman yung isip nila. At saka yung sinasabi ko sa last video na sinasabi kong may X dito na maliit, dito na banda. So ipapakita ko sa inyo kung paano nag-accurate yung sinasabi kong X doon sa unahan, yung may mapa na sinasabi nilang nature. So ipapakita ko sa inyo dito yung X na maliit na dyan naka pointer talaga sa prospect lang namin. Prospect lang naman. So papakita ko sa inyo guys. So sa totoo lang po, ang hindi lang namin nakuha dito na marking yung nakita niyo sa video na forma lang pong nicho. Yan lang po ang hindi namin nakuha. May nakuha kami pero tingnan nyo malaki, hindi po siya tugma sa pinakita ko sa inyo kanina na pareha lang ang haba lahat. So hindi pa yan. Tapos dito lang banda yung sinasabi ko sa inyo na ano, yung mapstone na may markang X. So subukan nating hanapin kasi natabunan na. Plaster lang po natin yung camera.
So yan guys, nakita niyo na ba? So ito guys, yung sinasabi ko. Hindi lang klaro. So yan guys. Nakita niyo ba ito? Kitang klaro-klaro naman, di ba? Dito ko binase yung marking guys na sinabi ko sa inyo na pabalik. Tignan yung nagmarka dito. Hindi na tinuloy yung marking dito na sinasabing X na continue. Hindi na tinuloy kasi ito na klase guys, ito yung ilog na part sa area actual, kasi pababa, kasi nagpapahiwatig nga ito yung ilog pababa doon dyan. So nakita niyo naman yung ilog, so talagang pababa ito yung direction. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, parang nakailaw na, parang nakabukas yung ilaw niya, naka-spot po. Yan po yan pong sinasabi na right spot. So yung sinasabi kong deposit treasure po, kahit na maliit lang po ito na marka, kaya po wala nang bato dito na makikita natin na lubak-lubak, di kagaya dito saka dito, pareha lang din. Dito lang yung grabe, kasi dito na banda, ito yung sa ilog dito. Tapos bakit dito yung banda yung may maraming mga silsil? Kasi doon po banda yung nireading natin nung una, nung pinakita ko sa inyo ng bagong upload na video. Doon yung maraming bato nakamarking. Tapos yung ibig sabihin po ng mga deposit po na nakalagay dito, ito yung gitna ng X dito. Dito po tayo mag-start, tapos target lang po natin yung eksaktong deposit. So sentro po. So dito po, tingnan niyo po yun dito sa iba. Ito po yung nag-iba sa lahat. Bakit po sinasabi ko nga ito po yung nag-iba? Tingnan niyo po yung marking yan, naka square po. Kita niyo ba yan? Ito po yung marking po na deposit po, no? Maliit na nag-square. Yan. So, ibig sabihin po, malawak po na hukay o deposit po yung sinasabi dito sa kanilang ginuhit. Kaso lang po, so prospect lang natin. So lagyan po natin ng measure po. Ito yung dulo, tapos dulo din ng square. Ito. So ito, kasi sa camera lang po tayo nagtingin. So ito po na marking. So pareha lang po ang measure po. Kung lalagyan natin ng dito sa compass, dito natin ibabase kung anong lawak ng trabaho nila. Yan po. So dito po na banda is 0. Dito tayo mag-count sa 1, 2, 3. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na 15 meters ang lawak ng hukay nila po. Yan, tignan niyo yan. So ayan, tignan niyo yung 1, 2, 3, 4 na guhit po. Kibali po 4 po is, hindi po count po ito, hindi po ito counted kasi compass po, para po siyang metrosan. So ito po 1, 2, 3, 4. Pero kung i-measure mo po para po metrosan, kasi nakalagay dito 0, so count ka na lang dito 1, 2, 3. Yung 3 po, tatlong guhit po, is ibig sabihin 15 meters po. Kakonvert po natin siya sa 15 meters or 10 meters bawat isang guhit. Kasi po pwede po itong
Tingnan niyo po. Tapos kung babasahin na naman, dito tayo sa sentro niya. Dito na sentro, tapos target lang din natin yung ito na sinasabi ko. Saan po yung eksakto pong guhit po? Saan po yung eksaktong guhit sa sinasabi na X square? Ayan. Bakit po? Kasi kung ibabase mo naman dito po sa i-measure po natin dito sa compass, dito po try lang natin. So tingnan niyo po, yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 po. 1, 2, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, 9 po, 9. Bakit po 9 po? Ibig sabihin po 9 meters. So, kasi mahaba na po, malapit na pong umabot dito. Kaya kaya po naging 9 meters. Diyan po. Pero dito po na tayo nagsentro. Dito po na sentro. Dito lang tayo po dito po sa gilid ng square na sinasabi ko. So ang eksakto pong deposit po na nilagay nila, kasi nakuha namin ng bato dyan sa ibabaw, dito po yung isang bato, ito po, ito na marking. Dito po na marking kanina. Tapos po ang eksakto pong deposit po, ito po, dito po nilagay nila sa, kung ibabase nyo po sa compass po, nakalagay po siya sa south yung deposit. Nakalagay po siya sa south yung deposit. Kung andito tayo ngayon sa dito po na banda sa sa east, kasi east po ito yung dito po yung naka-spot, east po ito, na banda east. Kita niyo naman yung compass. Tapos kung dito na tayo mag-base, dito na tayo sa hukay, ibalik dito na tayo sa hukay, tawag po natin deposit po, nakalagay po dito sa south. Kung dito na naman tayo magbabase po sa mga marking sign stone po, so nakalagay po yung eksaktong deposit. Kung dito tayo babase, dito po siya sa east. Kaso lang, mayroon pang naka-sign o marking kaninang X na dito po, na nakabalik po, papunta po doon sa west. Ibig sabihin, nandun po sa gitna yung sinasabi ko sa inyong square. Di lang klaro. Kasi, hindi lang klaro ngayon kasi maliwanag. Liwanag yung panahon. So, tapos po, dito na siya sa gitna. Bakit po sinasabi ko sa inyo na ito po yung deposit po? Kung dito natin i-measure, dito po yung bato na sinasabi ko, dito tayo kumuha sa gilid lang ng square. Tapos, dito natin ibabase sa eksaktong deposit ito. So, ilan po ang madadagdag? So, at ang measure na naman natin kung magkano yung nadagdag. Yan, ito po sa nadagdag po, tingnan natin.
So, one, ayan, mahirap. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10. So, 1 metro po ang nadagdag, 1 metro. So, ibig sabihin po, kung ibig sabihin po 10 metro po hanggang dito po, dito ito po na bato, 10 metro po pagitan dito hanggang doon sa sinasabi naming prospect o sinasabi kong prospect po, 10 meters po. Ito na po banda o nakasintro yung marking o prospect lang namin. Tapos po, bakit po siya sinasabi ko sa inyo na dito kami maghukay at saka ito yung tugma-tugma ito, nakatugma ito? Kasi nakita niyo ba ito po? Ito, nakita niyo ito? Ito. Ito po siya is iba pong deposit po dito. Doon po sa unahan. Doon po sa unahan, ibang deposit po doon. Ito po, so straight lang natin ito. Makikita natin dito yung marking po na may malaking bato. Tingnan niyo po ito. Itong may malaking bato na nag-point po. Halos po malayo po ito. Abot po siguro ng 30 meters to 32 meters. So try natin po mag-step lang po. Medyo natin lakihan yung step natin para kita po kung 32 meters ba. So hanggang dito lang din tayo tatayo, dito tatayo kasi kaya maliit yung mapa nila kasi ilan lang metro lang yung diferensya ng nilagay po na sinasabi naming prospect. Dito po tayo tatayo, tapos i-transit po natin, gamitin natin tong compass. Pag doon nakatayo po, dito tayo po, straight lang natin kung anong nakaharap dyan. So makikita na natin ito po na marking. Ibig sabihin po malaking bato po na dalawa na kung babasihan natin dito yung compass, kung anong linya niya dito, gaya niyan, linya. So nakalagay po siya sa 60 northwest, 60 po siya nakalagay. Ibig sabihin po hanggang dito 60, so 28 meters. So hanggang dito estimatein lang natin 28 meters kasi 60 yung nakalagay, 28 meters to 32 meters. So nakita natin itong malaking bato. Tapos kaya po doon tayo din sa actual na bato mag-point, tapos i-transit din natin dito tayo tayo doon sa unahan na may sinasabi kong bato, tapos transit din natin dito yung sinasabi ko sa inyo na deposit na sinasabi ko ito na X. So transit natin, tapos para makita natin yung eksakto, tapos ito pa yung deposit doon sa unahan na kung pagbabasihan nyo po yung ito po, nakita nyo po itong dot, kita nyo po ito, nakita nyo po. So nakita niyo po yan, ito na dot ito. Kasi ito yung dulo niya, tapos ito yung naka-straight na sinasabi ko sa yung square kanina. Ayan. So nakita niyo naman siguro guys na yung sinasabi ko sa yung dot ito.
ito yung sinasabi ko sa inyong bato. Ito na bato, at saka dito rin sa gilid niya yung isang bato na malawak. Ito bato na malawak, tapos ito yung bato po din na kasi po bakit pinahaba, kasi mahaba po yung bato doon, mahaba po. Tapos ito yung sa gilid niya. Tapos makikita niyo naman yung angle doon, dito sa gilid at saka dito. Ito yun, ito at saka dito na marking bato. Tapos po ito yung sinasabi ko sa inyong dot. Maliit lang, nature lang po siya kung titignan. Kung wala tayong alam po, nature lang po kung titignan natin. Po nakita niyo ba ito? Ito rin na dot at saka ito. So ituturo ko sa inyo po ito doon. Ito nakita, ipapakita ko sa inyo ito. Ito na part ipapakita ko sa inyo. Tapos ito, nakita niyo ito. Tapos dito yung bato na pupuntahan natin ngayon. Bakit po ito na sinasabi kong square? Ayan. Ito po yung deposit niya na nakamarking. Ito po yung square. Oh. So nakita niyo naman po ito. Ito na square. So at saka ito din, nakita niyo din ito. Ito yung treasure na sinasabi ko, ito. Sa prospect namin. Ito, kita niyo itong linya, ito po yung konekta po, naka-straight po siya dito sa sinasabi kong dot ito. Ito po hanggang dyan. Ito po yung prospect ko. Yan. So target natin ito dito sa compass. Tapos po ito ituturo ko sa inyo ito kung saan ito. So sa compass po kita ko sa inyo ulit. So accurate po siya sa ibali po 330 degree parameter high ang yan ang gagamitin natin, or 60 degree parameter, short parameter lang po yung gagamitin natin po sa bato na malaki. Ito po yung kasama niya, travel po tayo, tapos dito tayo tatayo, tapos target natin itong 60 din para makita natin itong bato. So try natin. So target natin yung 60. So dito lang sa gilid natin kukunan dito para sigurado. Yan. Ayun, 60. So hanggang doon. So sa side tayo ng 60. So ayun guys, ayun yung 60 na sinasabi ko sa inyo. Yan, 60 yan. So step natin 28 meters to 32 meters.
So tignan nyo yung isang bato na sinasabi ko kanina. Ito po yung 28 steps dito. Yung 28 steps. O doon po yung 32 meters po. Kasi apat na step po yung ginawa natin. Kibali po 32 steps. So tignan nyo po yung bato na sinasabi ko sa inyo kanina. Yan. Yan po. Malaking bato po ito. Yan. Dalawa. So naipit tapos may lupa din. Noong una po walang lupa po dito. Kaso lang ngayon iwan ko bakit na may lupa na. Hindi naman magka-landslide po dito. So ayan po. Yan. Saka yan. So kung titignan mo po yung kanina na naka-straight, doon tayo kanina naka-straight. Kung titignan mo yung side niya o angle, so ito po yung katugma niya o pares po niya na doon tayo kanina. Yung may maliit na marking na S doon tayo kanina. Tapos tingnan niyo yung kaharap niya na marking. Ayan. So tingnan niyo po yung kaharap niya na bato. Bato po, tapos isang bato. Tapos ito po yung napagitnaan po. Lupa na po din yan. So ito po yung napagitnaan niya. Ayan. Na bato. Tapos doon yung accurate niya na tugma kanina. Sinasabi ko. Tapos dito na banda, dito na naman tayo magta-target hanggang doon sa sinasabi ko kanina na prospect namin na treasure deposit. Prospect lang din namin. So dito, para ito magtugma guys, mahahanapin natin dito yung naka-arrow niya na point talaga. Dito at saka dito. So ayun yung tugma niya sa, tignan niyo yung may kemito, tapos yung isa kemito dyan sa gitna, yung sinasabi ko na hukay namin. So tignan natin dito yung naka-arrow niya. So ito yun guys, tignan nyo. Ayun. Tignan nyo ito. Ayan. Kita nyo yan guys. May nilagay na dot sa gilid. Ayan. Tignan nyo ito. Tapos ibig sabihin yung may maliit na linya, oh, ayun. Ito, tapos tingnan niyo yung dulo niya. Ayun. Tapos dito continue. Ba't po nawala yung linya? Nawala po kasi sa harap niya dito, sinasabi ko dulo, ito yung bato na kaharap niya, ayan. Na bato. Tapos pupunta doon, travel. Dito na bato. Tapos ito yung bato na malaki na kaharap niya. Ito yung continue niya na point po doon sa sinasabi ko. Ito. Tapos po, tingnan nyo po yung bawat dulo ng marking niya. Ito po yung arrow. Tingnan nyo yung dulo niya nag-triangle po. So bakit po nag-triangle? Itong nag-triangle. So ito yung hukay namin. Ito yung sa tabing ilog na marking na letter B. At saka ito yung sinasabi ko na may dot pa na isa na sinasabi ko na tutugma. So ito yung arrow, malaking bato, tapos
yung sinasabi kong hukay namin ngayon. Yan, hukay namin. Ito yung bato na may sign letter B doon sa tabing ilog. Tapos ito yung sinasabi ko kanina na nagtugma kasi nag-triangle, 3 kind of deposit po. So target po natin ito yung arrow. Una tayo dito to target sa arrow. Diyan natin ibabase. Tingnan niyo yung gilid. Lagayan talaga oh. Yan yun. Yan. So sa totoo lang guys, ito din pala. Ito yung bato. Ito na bato. Tapos ito yung isa. Ito yung bato malaki. Ito din yung isa. Tapos ito din, makita din natin to sa likuran yung bato. Kita natin yan. Mga marking na lang yan. Pero di nila matatawag na sinadya kasi tignan nyo yung dito sa ibabaw, normal lang hanggang pagpunta dito sinilsil. So kung titingnan mo rin, so isang mata doon dito, bibig nakangisi. So dito po ang travel niya. So gaya nito, target natin ng compass. Ulitin natin. Ayan. So, nagtugma din guys sa 60. 58 na ngayon. So, 58 na ngayon guys. Tapos, dito rin sa gilid. 58 dyan. Tapos, dito sa gilid. Pareha lang din. Pareha lang 58. So dito tayo sa ibabaw. Akyat. So tingnan natin dito yung arrow. Natutugma. So ito din guys yung arrow. Ayan, mayroon. Kita nyo ito guys. Ayan. Itong dot na to, ito yung bato na tinatayuan natin. Tapos travel tayo hanggang dito. Dito travel tayo. So bakit yan guys malawak oh, parang ginawa ng heart. Ito nga bato, tapos bakit may parang hugis na heart? So kasi ito na bato at saka yan is kaniyang kasama. So nilagyan ng palatandaan na heart treasure entrance. Tapos travel hanggang ito na yung sinasabi ko na deposit po. So ito na yung sinasabi kong deposit. So ito guys na marking, ito yung sinasabi ko sa inyo na nasa ilalim ng kaimito. Ito din ang marking din na sinasabi ko sa inyong may marking na letter B sa tabi ng ilog. At saka ito din sa unahan yung may tagos na bato doon na sinasabi kong may bambu na matanda, parang nakuha ng kabilya. Ito yun. Ito nagtugma na ang tatlo, nagtugma. Tapos tugmang-tugma din dyan sa gilid dito. So target natin guys. So sino pang magsasabing nature yan na tutugma yan sa sinasabi ko? Hindi yan magagawang, hindi yan pwedeng dito tugma kung hindi totoo. So target natin dito guys 58. So 58 na target. Ayan. So natabunan ng gabi. So medyo natin itagilid guys, so makita natin yung unahan. Ayan. So hanggang dito guys 58. So ang accurate niya sa 58. So tawag natin guys, nandito tayo ngayon sa southeast hanggang doon sa sinasabi ko sa inyong hukay.